Anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Mga kabunyog, mga kababayan, pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Nagkakalat itong si Sara Duterte. Nagkakalat ng kabastusan. Umiikot sa Manila, nag-a-attend, nagsasalita sa mga rallies ni Isko Moreno sa iba-ibang distrito ng Manila, at habang nagsasalita doon, inaatake yung mga kongresista, binabastos, minumura, binibira yung mga kongresista na nag-imbestiga sa kanya. Maalala natin, ang mga nanguna sa pag-iimbestiga kay Sara doon sa kanyang confidential funds ay si Congressman Joel Chua. Ha? Mga kabunyog, ano? Congressman Joel Chua ng Manila. Yun ang nanguna. Ngayon, nang pumunta si Sara doon sa distrito na yon na hawak ni Congressman Joel Chua, alam niyo kung anong pakulong ginawa ni Sara, mga kabunyog? Yun, oh, nakikita niyo, hawak niya yung mansanas, hawak niya yung apple. Oh, bakit hawak niya yung apple? Eh kasi, ang tumatakbong congressman, congresswoman na kalaban ni Joel Chua doon sa distrito ng Manila ay si Apple Nieto. Oh, si Apple Nieto. Oh, kaya bilang kulo ni Sara, ang pakulo niya, may hawak siyang apple. Sabi niya kay Apple Nieto, yung kandidato ni Isko Moreno sa pagka-congresswoman, kalaban ni Joel Chua. Tandaan natin, si Joel Chua, congressman yan ng Manila. Hindi ko lang alam kung anong distrito. Hindi ko na matandaan anong distrito yan si Joel Chua. Ngayon, si Joel Chua, siya yung chairperson o pinuno ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Eh, yung committee na yan talaga, ang katapat niyan sa Senado, yung Blue Ribbon Committee. Kaya di ba mayroon tayong tinatawag na Senate Blue Ribbon Committee. Pagdating sa Kamara, sa House of Representatives, ang tawag niyan, House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa pangalan pa lang ng committee na yan, House Committee on Good Government, ibig sabihin, yan ang komite ng Kongreso, ng Kamara, na nag-iimbestiga sa mga katiwalian, sa mga korupsyon. Kasi dapat imbestigahan ang mga nangyayari na nakakasira sa maayos na paggugobyerno, good government, at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga functions at mga ginagawa. Kaya House Committee on Good Government and Public Accountability. Isa ngayon sa naging kontrobersyal na opisyal ng bansa na inimbestigahan ng nasabing komite, si Sara, dahil sa kanyang kontrobersyal na confidential funds. Kaya yung committee nagsagawa nung pagdinig na yon, yung komite ni Congressman Joel Chua ng Manila, yung House Committee on Good Government and Public Accountability. Yun yung nagpatawag kay Sara, kaya lang binabastos niya, ayaw niyang umattend. Nung una, yung kanyang mga staff, yung mga tauhan niya, tulad nila Attorney Sulaika Lopez, ayaw niya ring padaluhin. Pero kinalaunan, napwersa ring umattend hanggang sa ma-cite in contempt yung kanyang mga tao. Kaya galit talaga si Sara kay Congressman Joel Chua. Dahil nga, kung committee nito ang nag-imbestiga ng confidential funds, noon lumitaw yung mga Mary Grace Piatos na yan. Noon lumitaw sa committee ni Congressman Joel Chua yung tungkol sa 125 million, 11 days na ubos niya ni Sara. Doon din lumabas yung napakaraming mga pangalan na wala naman sa Philippine Statistics Authority. Kaya galit si Sara kay Congressman Joel Chua. Pagsalita niya doon sa stage, minumura niya si Congressman Joel Chua. Sabi niya, tinawag niya si Apple Nieto, yung tumatakbo na kalaban ni Joel Chua. Pinkita niya yung apple. Yan, yung hawak-hawak niyang apple. Ha? So ngayon, sabi ni Sara Duterte, Apple, ibigay ko to sa yung apple na to. Ipakain mo. O, ganyan ang pagkakasabi. Ipakain mo ito kay Congressman Joel Chua. Ha? Ipakain mo hanggang sa umabot sa kanyang lalamunan, hanggang siya'y mamatay. Ganyan. Ganyan kabastos yung pinagsasabi at ginagawa ni Sara, mga kabunyo.
Sabi ni Sara Duterte, Congresswoman, si Apple Nieto kasi yung tumatakbo ngayon na kalaban ni Joel Chua. Suportado ni Isko Moreno. Siyempre, suportado na rin ni Sara si Apple Nieto. So pinakita niya yung Apple, sabi niya, oh ito, ipakain mo ito kay Congressman Joel Chua hanggang sa lalamunan niya. Yo? Ipalulun mo sa kanya hanggang sa lalamunan niya, hanggang sa siya'y mamatay. Ganun. Antindi niya na, Vice President yan, pero ganyan na kabastos. Ganyan kabastos. Si Sara Duterte. Ipakain daw yung apple na yan kay Congressman Joel Chua hanggang sa mabulunan, hanggang sa umabot sa lalamunan nito, hanggang sa ito'y mamatay. Pero nag-react na si Joel Chua. Sabi ni Congressman Joel Chua, hindi ko napapatulan yan. Ayaw ko ng negative campaigning. Basta, maghanda na lang siya doon sa impeachment trial. Sagutin niya yung mga issue sa kanya. Yan yung sagot ni Congressman Joel Chua. Ito naman, si Benny Abante. Ito. Yan naman. Nakikita nyo, yan Si Benny Abante, mainit din ang dugo niya ni Sara. Kasi, congressman din ng Manila, si Benny Abante. 6th district yata. 6th district. Ngayon, pinakita ni Sara yung picture na yan, yung picture na yan ni Benny Abante na nakalabas ang dila. So sabi ni Sara Duterte, sa ating mga Pilipino, ang kultura daw natin, kapag inilabas mo yung dila mo, bastos ka. Bastos ka. Pag linabas mo yung dila mo, ibig sabihin yan, wala kang respeto sa tao. Kaya pinakita yan ni Sara Duterte. Sinisiraan niya naman dyan si Benny Abante. Pinapakita niya yan sa publiko. Kaya si Sara Duterte, mga kabunyog, Vice President ng Pilipinas, uma-attend sa rally ng mga politiko sa Manila, dun sa mga rally ni Isko. Ang ginagawa niya bilang Vice President, ang ginagawa niya sa rally, negative ang mga birada ni Sara, tinitira yung mga kalaban. Yung mga kalaban talagang binabastos niya. Tulad yan. Kaya nga marami nang nagre-react. Ano ba yan? Vice President ba yan ng Pilipinas? Wala man lang ka ano-ano? Parang ganito mga kabunyog, mga kababayan. Sa lungsod ng Manila, si Isko Moreno ang lumalabang mayor. Kalaban niya si Sam Versosa sa si Hani Lacuna. Yung mga nakaupong congressman ngayon ng Manila, ang sinusuportahan nila na mayor ng Manila, si Hani Lacuna. Kaya si Congressman Benny Abante, si Congressman Joel Chua, si Congressman Valeriano, sila ang sinusuportahan nilang mayor, si Hani Lacuna. Ay itong sila Abante, sila Chua at saka si Valeriano, mga administrasyon ito. Mga kongresista ito ng administrasyon. Ngayon, nung pagdinig kay Sara doon sa confidential funds, itong sila Abante, sila Valeriano at saka si Chua, kung talagang nagbusisi kay Sara. Kaya mainit ang dugo ni Sara sa mga kongresista ng Manila. Kaya ang ginagawa niya ngayon, sinusuportahan niya si Isko Moreno. Bawat rally ni Isko Moreno sa bawat distrito, initira ni Sara itong sila Abante at sila Joel Chua. Ngayon, ang hindi maganda dyan mga kabunyog, mga kababayan, bastos na ang ginagawa ni Sara. Kumbaga, umiikot ka, pumupunta ka sa mga rally doon sa Manila, tapos ang gagawin mo lang magmumura, bibirahin yung mga kongresistang kalaban ng kinakampihan niya. Dapat nandun siya, karespeto naman siya, kasi Vice President siya ng bansa. Kumbaga pwede niya namang i-endorse yung mga kandidato ni Isko Moreno, pero hindi, ang nangyayari doon, nandun siya sa rally. Siya na ang umaatake kay Abante, siya na ang umaatake kay Joel Chua. Na samantalang si Joel Chua, ginagawa niya lang naman yung trabaho niya. May mga kontrobersya sa confidential funds ni Sara, o di inimbestigahan niya. Dapat kasi ang ginawa ni Sara, sumipot na lang siya doon sa hearing, tapos sinagot niya lahat ng issue sa kanya. Ganun lang naman kasimple yan. Ganun lang kasimple yan. Ang problema sa kanya, ayaw niya na iniimbestigahan siya. Wala siyang konsepto ng wala siyang konsepto ng public accountability.
Parang sa kanya, wala silang pananagutan. Pag ang Duterte, hari sila. Wala silang pananagutan. Wala silang public accountability. Kaya hindi sanay si Sara na hino-hold accountable. Yan ang problema dyan sa mga Duterte. Magmula kay Digong, kay Sara, kay Pulong, kay Baste, para sa kanila, pag tinanong mo sila sa mga pundong hawak nila kung saan napunta, pagka ganoon, ibig sabihin nun, iniimbestigahan mo sila. Ayaw nila ng iniimbestigahan, hindi sila sanay sa ganun. Huwag mo silang papagpaliwanagin ng mga pundong hawakan nila. Para sa kanila, wala silang public accountability o pananagutan sa bayan. Kaya, nung nagkaroon ng pagdinig sa Kamara yung komite ni Congressman Joel Chua at nila Benny Abante, ni Congressman Valeriano, tinitingnan ni Sara yon bilang paninira daw sa kanya. Okay. Kung nasira man siya doon sa pagdinig na yon, kagagawan niya. Kasi kung umattend siya sa pagdinig at sinagot niya lahat ng mga issue sa kanya, hindi naman siya masisira. Bakit nasira siya sa pagdinig na yon? Bakit nasira siya? Kasi hindi niya naman sinagot ang mga tanong. Umattend siya kung ano-anong mga ini-invoke niya. Pero kung sinagot niya yung mga issue laban sa kanya, binara niya yung mga kongresista na yan, sila Abante, sila Chua, hindi naman siya masisira. Kaya ngayon, galit siya kila Chua kasi sinira daw siya. Bakit siya nasira? Kasi sira na siyang dati. Ang dami niyang ginawang garapalan na katiwalian. Yun ang problema niya. Pero kung sinagot niya yung mga akusasyon sa kanya, binalik niya kila Chua, kila Abante, hindi naman siya masisira. Ngayon, galit siya kila Congressman Joel Chua, Congressman Abante, kasi siniraan daw siya. Kung wala ka namang ginagawang masama, kaya mo namang sagutin ang mga issue laban sa'yo, hindi ka masisira. Kaninong kasalanan yun? Parang katulad din, ang argumento na yan, parang katulad din kay Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, kaya nangyayari ito sa akin ngayon, sabi ni Harry Roque, hindi naman dahil kagagawan ko ito. Nandito ako ngayon, naghihirap ako, binigipit ako, hiwalay ako sa pamilya ko, hindi dahil kagagawan ko ito, kundi dahil, sabi ni Harry Roque, sa pagsuporta niya daw sa Duterte, mali. Kahit naman magsuporta siya kay Duterte, kung wala naman siyang nagawang krimen, hindi naman siya makakasuhan. Kaya lang, bakit nakasuhan si Roque? Dahil dun sa kanyang involvement sa illegal na pugo. Yun ang kaso niya. Hindi naman yun dahil sa pagiging niyang pro-Duterte. Ito naman si Sara, ganun din. Galit siya kila Chua, Congressman Benny Abante. Kaya ngayon binibira niya. Bakit siya nagagalit? Kasi sinira daw ang pagkatao niya. Bakit naman masisira ang pagkatao niya? Hindi naman masisira ang pagkatao niya kung hindi naman sira eh. Yung mga akusasyon sa kanya, kung sinagot niya yun, wala yun. Mapapahiya lang yung mga nag-aakusa sa kanya. Yan ang totoo dyan. Diba? Kaya lang, hindi niya naman talaga kasi kayang sagutin. Ngayon, galit siya ngayon Galit siya ngayon kila Congressman Benny Abante. Galit siya ngayon kila Congressman Joel Chua. Binabastos niya. Umaabot na ngayon sa punto na parang hindi na siya vice presidente ng Pilipinas. Imaginein mo, umiikot ka sa mga rally sa Manila. Binibira mo si Benny Abante, binibira mo si Congressman Joel Chua. Parang yan na yata yung trabaho mo. Yan na yung nagiging trabaho niya eh. Parang tirador siya nila Isko. Sila Isko Moreno, hindi nagkukomentaryo kila Benny Abante. Hindi nagkukomentaryo sila Isko Moreno kay Joel Chua. Kasi gusto nila siyempre, ayaw nila siyempre masira din sila. Kasi kapag inatake nila si Benny Abante at si Joel Chua, parang nami-personal na sila niyan. Ayaw nilang mag-negative campaigning. Sino ngayon ang ginagamit nilang instrumento para siraan si Joel Chua at si Benny Abante? Si Sara Duterte. Ito namang si Sara Duterte, nagpapagamit naman, nagpapauto naman. Bumababa masyado ang level ni Sara. Vice President yan ha. Paano na kung presidente yan? Di ganyan pa rin ang mangyayari niyan, mas malala pa. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay? Sige po. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.
Sawang-sawa ka na ba sa kahirapan at hustisya para lang sa ilan? Sukang-suka ka na ba sa political dynasty at sa katiwalian? Kaibigan, ito na ang pagkakataon upang masugpo natin ang korupsyon. Itaguyod natin ang katotohanan kapag tiwali ay ating labanan. Bunyog ang ating kasagutan, bunyog ang party list ng mamamayan, bunyog laban sa katiwalian, bunyog ang kamay ni paglalaban.